natin yung issue tungkol dito sa di umano na gumagamit ng illegal drugs. Ang ating Pangulo. Pero, tingnan natin kung papaano tinignan ng mga mambabatas ang patungkol sa issue nito. Karaniwan dito mga lawyer. Okay? So, alam nila kung papaano ba gumamit ng rason, papaano ba nila tignan yung mga pagbibintang. Okay? Let's see mga clear. Unahin na natin si Senator Leila de Lima, si Representative Leila de Lima. Okay? Share ko lang. Drug addiction of the president. And again, I would point out to certain sub-allegations and refute their insufficiency. Allegation number one, sub-allegation number one, there are serious accusations that PBBM is addict. The offense alluded for this ground is drug addiction. Stating that there are accusations do not constitute factual allegations of the addiction. This ground presupposes stating that there are accusations do not constitute factual allegations of the addiction. Yan. Ibig sabihin, oo, may akusasyon. May akusasyon, pero factual ba? Yung sinasabi natin mga kaklir, mabilis magbintang, mabilis gumawa ng akusasyon, pero bibig lang. So, hindi siya factual. So, yun yung nakikita ni Representative Leila de Lima sa pag-aakusa. Actually, hindi lang ito Kaya nga yan nailagay Dahil ang dami nagbibintang. Nandiyan si Harry Roque, abogado pa man din. At nandiyan si Senator Amy Marcos. Bidang-bidang nga dito si Senator Amy. Diba? Tuloy tayo. This ground presupposes that because PBBM is an addict or an alleged addict, he is unfit to be president. However, unfitness per se is not a ground for impeachment. And even when considered as constituting basis for betrayal of public trust, the statements in this ground do not sufficiently establish allegations on how the specific presidential acts were impaired by PBBM's addiction. Yan, Although walang ebidensya, mga kaklir, maliwanag, wala silang napakita ebidensya, hindi factual. And even if kung magkaganon man, ito ba'y nagpapakita na kanyang pagpamumuno, ang kanyang mga desisyon, ay naaapektuhan ba? Yun Pero makakaklir, alam naman natin, sino ba ang unang nagpalabas nito? Hindi ba sa maisog? Actually, bago pa yan Hindi ba naglaro na itong si VP Sara at inaalok niya yung bata pa man din, ng pulburon. Kahit sabihin mo na wala kang mali siya, sa lahat naman ng ibibigay mo, pulburon pa. Diba? So, meron siyang ibig ipahiwatig dito at medyo tatawa-tawa pa siya. Samantalang, ito na naman tayo, ang tatay niya ang umaming nagfe-fentanyl. Ang tatay niya ang umaming nagmamarijuana. Pero di niya pinigilan, mga kaklir, hindi man lamang nila pinigilan ang kanilang ama sa bisyo sa paggamit ng illegal na droga. Diba? So, that's hypocrisy. Diba? Nagmamalinis, pero sa katotohanan ay hindi. Okay? Tuloy tayo. Assuming the addiction to be true. Second sub-allegation. Senator Amy, the sister, admitted or alleged or announced. Bidang-bida, mga kaklir, bidang-bida ang dear sister. Well, ulitin natin, ang Pangulo talaga ay hindi nagsasalita na anumang negatibo sa iyang kapatid. Pero ngayon, dito, dahil sa ginawa niya, sa kanyang sariling kapatid, yan, lumalabas dito na siya pa mismo ang naninira sa Pangulo. Bakit? Siya ni sinayti. Na para ba ang dating, pag sinabi na yung Senator Amy, totoo. Ba? Kahit wala ebidensya, hindi pwede yun. Diba? So, tingnan natin anong sinabi ni Representative Leila. That PBBM is a drug addict. Again, this is not a factual allegation, but a conclusion that because Senator Amy admitted or announced that PBBM is an addict, then he must be an addict. Diba? O, ibig sabihin, ano? Ibig sabihin, sinabi niya lang, totoo na. Parang ganun Dahil kapatid niya yun, sinabi niya, totoo na. Oh. So, hindi siya factual.
Di ba? Hearsay nga yan eh. Yung nagfa-file, hearsay. Attorney Claire, dahil sa televised and proceedings, oras na ma-inform at matuto ang taong bayan kung paano gumulong ang batas at ano ang batas para hindi nabubudol ng mga fake news peddlers. Tama, Alembel. Sabi ko nga, ang mga nagsalita dito, meron pa tayong pakikita mga Claire. Alam ko, hindi naman talaga sila PBBM. Pero alam nila kung paano ba gumamit ng ebidensya, paano ba i-evaluate ang ebidensya. Di ba? Ito, ang mga taong utak ang pinapagamit. Hindi pansariling kapakanan. Meron nga ibang abogado eh. Abogado nga sila, pero binabaliktad nila yung kwento. Alam mo, ito na yung katotohanan, pilit pa nila itong lalagyan ng tsuri-tsuri para mabago yung isipan ng mga nanonood sa kanila. Mga abogado pa yun, mga kaklira. Mga abogado pa. The most that can be made out of this ground is that there was betrayal of the public trust because of PBBM's failure to disclose his addiction. However, the recital of allegations in this ground is still insufficient. Okay, may betrayal of public trust daw. Dahil hindi niya disclose yung kanyang addiction. Mga kakliya, tingnan nyo naman. Paano siya magdi-disclose ng something na hindi naman niya ginagawa? Diba? Unang-una, yung nag-file niyan, dapat kasi, i-prove mo na talaga may drug addiction. So, kung hindi mo mapuprove yan, paano mo sabihin na betrayal of public trust? Hindi niya kasi dinisclose. Kung wala naman talaga, paano mo magdi-disclose? Diba? Anong i-disclose mo? Hindi ba nagpagawa na nga siya, nagpa-examine na siya, nagpa-assess na siya mismo sa St. Luke's? Negative. Diba? Negative ang Pangulo. Hospital, St. Luke's. Di pa kayo nasatisfy? Diba? Dahil may ginawang AI, may ginawang AI generated, na alam mo namang hindi si PBBM yung nasa video. Diba? Kayo lang nagsasama eh. Kayo lang na gumagawa ng fake news. Kayo nagsasama-sama at kayo lang yung naniniwala dyan sa ginagawa niyong fake news. Mga AI generated. Diba? Hanggang ngayon, ang daming pinapakalat na kung ano-anong video. Pero kung susuriin mo mga kaklir, ibang-iba sa itsura ng Pangulo. Diba? O nasa dyan yung mga AI expert. Diba? Araw-araw nagtatrabaho. Sinabi ng doktor, magpahinga ka naman, hinay-hinay. Pero hindi. Anong ginawa? Nag-meeting. Nagbasa ng briefs. Mga briefer niya. Diba? Kung ano nang update. Sabi niya, nagbasa na ako, nababor ako nung Sabado at Linggo. Kasi magpapahinga siya, kaya lang nabor siya. Anong ginawa niya? Nagbasa na lang siya para updated siya. Diba? Sino ba ang meron tayong nakitang video dati, TikTok yata, isang doktor, nurse, na sinabi niya na wala sa itsura ni Pangulong Marcos Jr. yung mga signs na gumagamit ng illegal drugs. Diba? Ang sign na to ay nakikita niya sa iba, sa ibang pamilya. Yung pamilya na gumagamit ng fentanyl sa marijuana. Diba? Sa itsura. Sabi ng nurse na yun, mga kaklira, syempre tayo hindi nurse. Sinabi lang ng nurse na yun, wala sa itsura ni PBBM ang gumagamit. Nandoon sa iniidol at pinupuo na iba. Na umamin din naman nagpa-fentanyl at nagmamarijuana. Diba? Yan, churi-churi talaga, no? Diba? Addictus Rex, di ba? DDS naman. Of showing the nexus. Kasi yun po importante. The nexus between the facts raised or alleged and betrayal of public trust. Public accusations of PBBM's addiction. Ano ibig Senator sabihin Ives, hindi napakita yung koneksyon. Diba? Hindi niya napakita yung nexus connection link. So, yung binibintang nyo, chinichismis nyo yan, unang-unang chismis. Wala ebidensya, doon patay na yon, di ba? Now, kung totoo, anong connection doon sa pagtatrabaho niya bilang presidente? Hindi nyo na nga na-prove na gumagamit ng illegal na droga with more reason na you cannot prove the link. Kasi walang ililink. Di ba? Walang ililink. Wala eh. Hindi mo talaga malilink ang gawa-gawang kwento. Di ba? claim of PBBM's addiction, PBBM's refusal to submit to a drug test, and his silence on accusations of being an addict still do not constitute. Wala namang silence, mga kaklear. Sinagot naman natin yan. Doon ko nila sa St. Luke's. Yung record. Diba? Yung patungkol na, submit na nga to sa Senado nung dumating si Jonathan Morales, diba? Pinatawag ni Senator Bato. Diba? Hindi silent ang Pangulo. Kaya lang, why should he give in?
to this DDS claims na hindi nga nila ma-prove eh. Sila mag-prove. Diba? Bakit binabaliktad nila? Diba? Binabaliktad nila yung istorya. Ikaw na nag-aakusa, wala kang ebidensya, tapos sabihin mo kay Pangulo, magsabi kang hindi yan totoo. Ha? Nasaan yung logic, Harry Roque? Senator Amy, saan yung logic? Diba? Kamukha ni Zelensky yung nasa video. The factual allegations necessary to satisfy the legal exercise in the formulation of causes of action that, assuming that they were all true, they established betrayal of trust. Another sub-allegation is the PBBM is a drug addict because he refuses to submit to a drug test. Again, this is a conclusion and not a factual allegation. Nasabi ko na rin po, that kind of an allegation is still insufficient. The fact that he refused... Di ba? Ito ba? Kung nag-refuse, mga kakli, okay. Although meron na, sige, tanggalin natin muna yung findings ng St. Clair. Kung nag-refuse, it means he's using. Di ba? So pag ayaw ka lang pagbigyan, hindi ka. Ganon? O di magpa-check ka, kasi inaakusahan kita pa-check ka. Tapos ayaw magpa-check, tapos ikaw hindi mo ma-prove. Hindi ka nagpapa-check di ka. Ganon? Di ba? Ganon yung gusto na mangyari. Dahil hindi ka nagpapa-check, di ka. At dahil di ka, di mo disclose. At dahil di mo disclose, betrayal of public trust. Ang galing, di ba? Di ba mga ang galing ng logic nila. Ganoon din naman si Harry Roque. Kaya sabi ko, ang daming pinahiya dito ng mga nila Representative Leila de Lima. Sa tinagal ko dito sa lupa, sabi ni Sergeant Putik, ito mga DDS lang ang grupo ng oposisyon na puro palpak at sablay ang destabilization plots at scheme. Sa choice of PR for mind conditioning pa lang mga vlogger na obs. The problem mga ka-clear, feeling ko, may tumutulong sa akin na. Hindi lang sila to Kasi itong mga to, hindi mo naman sila nakikita sa kalye. So most probably mga troll talaga to. Mga robot yung iba. Bayaran talaga to. Isang account, nakakailan ba? 100, 200 accounts pwedeng gawin? Diba? So, hindi sila nakikita sa kalye na nakikita talaga na sila ay against Pangulong Marcos Jr. Si Baste at si Kitty, sabi ni Maria Erna Fukuta, si Baste at Kitty, di po ba sila ang gumagamit mana sa tatay nila si Digong? Baka nga si Pulong, isa rin siguro yan. Si Chucky, kaya ang gamit? Maria Erna, diba? So, tuloy tayo. Refuses to submit to a drug test. Another is by being silent. Sabi sa complaint. By being silent on his drug addiction, PBBM betrayed the public trust. Di ba? Ang layo talaga, di ba? Para bang, ay tahimik sa bintang ko Di ka kumikibo So, adi ka. Adi ka, ba't di mo disclose? Di mo disclose? May page ka, bakit? Betrayal of public trust yun Di ba? Parang, from the start, wala ka na na-prove, pero humantong ka hanggang sa betrayal of public trust. Dahil sa mga tsuri-tsuri niyong ginagawa. Di ba? Nakita niyo naman mga ka-clear. Di ba? Nung hindi pa siya inatake ng diverticulitis, lagi nasa labas. Pero yung mga nagchuchuri-churi dyan, di ba? Sabi nga nila yung iba nga dyan mga abogado pa nagchuchuri-churi. Di ba? Alam niyo yun, alam naman nilang mali yung sinasabi nila, pero kailangan nila i-justify kasi para maiangat yung pinupuon nila na si Vice Presidente. For me, Madam Chair, this is a non-sequitur conclusion. Doesn't follow daw na silent ka, hindi ka nagpa-drug test, ano ka na? Betrayal of public trust niya. So sabi niya, non-sequitur, doesn't follow. And not a factual allegation. Because the ground must not only state a categorical allegation that PBBM is a drug addict and that this impairs the performance of his mandate, but must also include a recital of the alleged acts, events, and incidents that support the same. Yun. Do they say? Yan, mga clear. So, maliwanag, sabi niya, kung nagbibintang ka, ay wag lang bibig. Wag lang pamidya. Wag lang gawagawang kwento. Churi-churi. Diba? Ipakita mo yung koneksyon. Diba? Pakita mo kailan nangyari, nasa ang ebidensya mo. Alam mo mga ka-clear, nung pag umawak ako ng case ng drugs case, yan kasi nahihirapan especially yung mga unimplanted na ebidensya. Diyan nahihirapan yung polis, kaya natatalo sila. Diba? Ang nangyayari kasi, pag hinuli nila, bypass operation, ang hirap nilang i-connect. Ang hirap nilang i-connect, especially yung mga report. Kasi kailangan yan, bago sila mag-operate, ibibigay na report sa PIDEA. So, dapat yun. Para hindi maabuso. So, mga post-report, during the arrest, paano mo nag-gather yung info para magkanda ka ng bypass. Pag gawa talaga yung kwento, mahirapan ka mag-connect.
Sabi ko kasi yung mga isang kaso ko dito eh. Naipanalo ko lang kasi mali yung date na nilagay. Nakalagay doon sa sachet ng Shabu, let's say December 25. Hinuli ng December 25. Ang nakalagay sa sachet, December 24. Diba? So alam mo, yung sachet na yun, gawa-gawa lang. Kasi may mga hinuhuli talaga sila. Diba? Hindi naman lahat ha. May hinuhuli mga pulis. Talagang hindi nila ito nire-report agad sa fiscal's office. Diba? So most probably, again, hindi ito lahat ha. Sabi ng kliyente ko, may hinihintay na lagay. Kasi pinalantahan lang sila. Kaya hindi totoo na on the day, yun nalagay. Kaya siguro nagkamali sila doon sa sachet na yon kasi hinuli talaga sa 24. Pero hindi yan agad ni-report. Ba? Ang kinuwento na nila, December 25 sila hinuli. Example lang ito mga, example lang yung date, pero it happens ha. It happened, itong kasong kinukwento ko sa inyo. Example ko lang yung date. So, di na rin na bago. Diba? Di na rin na bago. So, nung dinala sa korte, di na napansin, doon lang yung nag-reason kung matay nanalo. Kasi nag-create ng doubt. Diba? So, lalo na dito, wala ka pang ebidensya, ha? Wala ka pang mismong physical evidence. Puro ka lang salita. O, di lalo na. Lalong mapapaya yung mga nagbibintang kay Pangulo. Or how do they know, or why do they claim that it impairs his judgment? So Di ba? Okay, ito naman mga clear, ha? So, pakinggan natin to. Maganda rin pagkakasabi nito mga clear. Actually, ang daming salita, pero puntahan ko na si Congressman Suntay. Sige. Puntahan ko na to. Kasi ito, nagpambibintangan tong DDS eh. Public statements attributed to his presidential powers. Marcos is alleged to be a long-time user of illegal drugs. Drug use allegedly renders him manifestly unfit to discharge his presidential powers. The evidence presented were public statements attributed to Senator Amy Marcos, Yan, no? news articles, opinion commentaries, and medical Mga churi-churis. Congressman Suntay, mga churi-churi. articles on the effect of cocaine use. Thus, the legal theory asserted is that drug addiction impaired his judgment to discharge his presidential duties. However, this is a general conclusion because there was actually no narration of which of the presidential actions or judgment was impaired due to the alleged drug addiction. There was also no medical evidence presented, no drug test results. So the allegations were merely limited. The evidence of drug use were merely limited to media reporting and political statements made by Senator Amy Marcos. Oh, hindi lang yan. Sabi ko nga, maraming mga lawyer, pero, mga clear, siya ay, kung mag-isap niya, nag-conclude kayo, pero nakibigay siya, wala man lang kayo medical certificate na magpo-prove eh. He's using. Diba? Ano pangalan mismo ni Bong Suntay siya, diba? Bong Suntay. So, lawyer din siya. Jesus Manuel Angel Bong Kabutchan Suntay is a Filipino businessman, lawyer, and a politician. A lawyer pala siya. Oh, diba? Oh, yan, lumalabas siya. Hindi ko alam na lawyer si Congressman Suntay. Yan, okay? So, okay na, meron tayo. In Philippine impeachment jurisprudence, it has never recognized personal health allegations without proof of impeachable offense, of the impeachable offense. And with regards to the second complaint, there were actually no general, there were actually no actual evidence presented to justify the allegations. you're referring to the Okay, next, ito. Ito. Not frame on any criminal accusation, and it is used to support the moral unfitness, the impaired judgment, and the betrayal of public trust. The allegation that the president is a drug addict is insufficient in substance. Okay, sige, tuloy. Tapos ito pa mga hinanap ko lang yung mga regards to my manifestation, Madam Chair, what we've established through everyone who has manifested ahead of me is that there's no record of illegal drug abuse. That is clear. What we know for a fact and what is actually on record is that on November 2021, there was a negative drug test that was attested to at St. Luke's. Oh, yan, binanggit niyo na, St. Luke's. Further, on May 2024, there was actually a Senate hearing in which one drug analyst, Jeresa Reyes, and laboratory head Dr. Cecilia Lim confirmed that the president tested negative specifically for cocaine. So while there is no existing record of any drug abuse, the president has on 2 occasions proven that he is not a drug user. O, di ba, mga clear? Pero yung ibang mga nagchuchuri-churi, tinatanggalin na to. Iniiwasan itong mga facts na to. Di ba? Kasi gusto na ma-satisfy at ma-justify doon sa mga kapwa natin Pilipino, maaari nilang lokohin na ang Pangulo daw ay gumagamit. Di ba? Yun lang yun eh. Alam naman nila to. Kung gagamitin mo yung pagiging lawyer mo at matinong kang lawyer. Di ba?
alam mo kung paano ipangtanggol ang mga kasong walang ebidensya. Diba? Pero hindi. Ipilit nila ito with the theory para ma-justify nila na ang Pangulo, dadaan pa nila sa joke, ha? Dadaanin pa nila sa joke kunwari. When in fact, para makunwari, ay, sorry, joke lang. Ay, mali, nagkamali. Kanya sabihin, ay, gumagamit. Ay, sorry, mali. May ganon. May ganon ang style, mga kaklear. Pero, ang gusto nilang paratingin sa kanilang mga supporters, ang gusto nilang paratingin doon sa mga nanonood sa kanila, na gumagamit. Diba? Ang Pangulo, bakit? If you are really intending, if you're really intending to tell the truth, diba? Hindi ka mag-joke ng ganyan, na may insinuation. Yung joke pa joke kunwari, theory pa joke. Tapos, pero ang gusto mong iparating sa viewers mo, ay negatibo ang Pangulo. Alam mo na. Kaya wag mag-pretend. Diba? Wag mag-pretend. Lawyer ka, lawyer kayo, huwag niyo sayangin yung titulo nyo. Diba? Huwag niyo sayangin yan. Na gagamitin nyo yung batas para ibahin yung kwento. Tapos mag-theory kayo. Samantala, alam nyo na ito yung katotohanan, pero iiwan nyo yung katotohanan at gagawa kayong sarili yung theory. At itong theory nyo na ngayon, ang gusto nyo na paniwalaan ng mga nanonood sa inyo.